So eto na mga kababayan, ang pinaka-latest update patungkol dito kay retired Major General Romeo Pukis na kung saan mga kapatid dating miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Heroin niya yan, ano? Miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tapos ngayon matapos mag-retired mga kapatid, naging miyembro na siya no, ng teroristang grupo na pinapabagsak ang gobyerno. Kasi nga mga kababayan, lahat ng kumakalaban sa gobyerno is considered as terrorist mga kapatid. And kita nyo naman mga kababayan na itong si Pukis ay isang certified na DDS. Na kung saan mga kapatid, alam naman natin na itong grupo nila Duterte wala nang ibang hinangad kundi pabagsakin ang ating gobyerno nang sa ganon tuluyan na tayong masakop ng bansang China. Ito nga si Pukis, certified DDS, dating miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ngayon nagiging makapili na, nagiging traidor na sa kanyang bayan na pinagsisilbihan. So ito ang pinaka-latest update niya. Nakapagpiyansa na po mga kapatid itong kupal na retired general ng Philippine Air Force. At ngayon mga kababayan, parang tinablan yata. Matapos makatikim ng rehas sa loob ng 24 oras at medyo nagbago mga kapatid yung kanyang paninindigan ngayon. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kababayan, nagpiyansa si Pukis ngayong araw at medyo dinideny na niya mga kapatid yung kanyang mga ginawa noong mga nakaraang buwan. So ito, panoorin natin for context. Panoorin muna natin itong balita sa Radyo Pilipinas. Yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na papagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lang... Sabi niya mga kapatid, yung inciting to sedition, yun yung sedisyon na parang nanghihikayat na pabagsakin ang gobyerno. Hindi daw nila ginagawa yon mga kababayan. Wala daw silang ginagawang ganun. Anong nangyari sa General? Bakit parang bumabahag yata ang buntot mo matapos kang makatikim ng rehas? Ngayon mga kapatid, yung tawagin niyang bangag ang presidente, kasi ang bangag mga kababayan, yung salitang bangag na ginagamit ngayon ng mga DDS, it refers mga kapatid doon sa kanilang aligasyon sa presidente kay PBBM na di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Yung ganyang mga pananalita mga kapatid, na lumalabas sa bunganga ni Pukis noong nakaraang buwan, hindi ba inciting to sedition talaga yan? Unang-una, maimpluwensya kang tao. Pangalawa, dati kang general, miyembro ka ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Technically, isa kang public figure. May impluwensya ka na klaseng tao dahil naging general ka ng ating bansa . Sinasaluduhan ka dati, ng mga Pilipino nung nasa serbisyo ka pa dahil isa kang general. Tapos yung akusahan mo ang presidente na gumagamit siya ng ipinagbabawal na pulburon, hindi ba paninira na yon sa iyong dating commander-in-chief? At hindi ba meron itong psychological effect sa mga taong nakakarinig ng mga sinasabi mo, lalo na't ikaw ay isang dating opisyal ng ating bansa? And ano nga ba mga kapatid ang epekto nito sa taong bayan? Dahil sa kanilang akusasyon na gumagamit di umano ng pinagbabawal na pulburon ang presidente, nawawalan ng kumpiyansa at tiwala ang taong bayan sa presidente, sa gobyerno ni PBBM. Diyan pa lang, retired General Pukis, hindi ba inciting to sedition na yan? Kasi hindi ka lang basta-bastang mamamayan . Ikaw ay dating opisyal ng ating bansa, tapos ikaw mismo, na dating miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ikaw mismo, yung dati mong commander-in-chief, sinisiraan mo. Hindi ba
yan ay literal na inciting to sedition. Imbis na turuan mo, i-educate mo yung mga kababayan mo na ganito, suportahan natin ang ating presidente, no? Suportahan natin ang ating gobyerno. Oh, imbis na mga ganyang impluwensya ang ipakalat mo, yung pinapakalat mong impluwensya ay mga negative, no? Inakusahan mo ang presidente na bangag. Oh, hindi pa ba matatawag yan na inciting to sedition? Pangalawa, nanawagan ka kay Browner, nanawagan ka sa PNP chief na mag-withdraw ng suporta sa administrasyon ni PBBM. Mag-withdraw ng suporta sa kanilang commander-in-chief. Hindi pa ba inciting to sedition yan sa'yo? Retired general? Oh. Diba, mga kapatid? Tapos ngayon, dinideny niya. Wala daw silang ganong gawain, mga kababayan. No? Pakinggan nyo. Ulitin natin. Yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na papagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin. Anong tawag mo doon, no, sa panawagan mo sa AFP at PNP na mag-withdraw ng suporta sa kanilang commander-in-chief? Ginagawa tayong tanga, mga kababayan, itong ni Pukis. Anong tawag niya doon, mga kapatid? Hindi ba inciting to sedition na yon? Kasi ang magiging epekto noon, kapag nag-withdraw ng suporta ang AFP at PNP sa kanilang commander-in-chief, anong kasunod niyan? Magiging batas militar. Oh, hanggat walang naiupong bagong commander-in-chief diyan, no? I-enforce nila, mga kapatid, yung batas militar. O anong tawag mo diyan pagka nagkaroon tayo ng batas militar? Hindi ba bagsak na ang gobyerno natin diyan? Oh. 'Di ba, mga kapatid? Yung ganyang panawagan niya na dapat mag-withdraw ng suporta ang AFP at PNP sa kanilang commander-in-chief, pagpapabagsak na yan sa gobyerno. Oh. Kasi yung kuha na yan, yung AFP at PNP na yan, isa yan sa haligi ng ating bansa. Ngayon, kung ang panawagan mo is mag-withdraw sila ng suporta kay President BBM, anong mangyayari sa bansa natin? Hindi ba? Magkakanda watak-watak tayo? Oh. Yan po, mga kababayan, ay literal, no? Na inciting to sedition na. Dahil tinuturuan mo na ang iyong mga kabaro sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, no, na wag nang sumunod sa kanilang commander-in-chief. Anong magiging resulta niyan? Babagsak yung ating bansa. Oh. Magiging magulo yung ating bansa. Oh. Hindi ba? Tapos ngayon, i-deny mo. Inanawagan kanya noon eh. Oh, eto pakinggan niyo, mga kapatid. General Romeo Bronner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit, narinig natin, nakita natin, ng ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangag. Oh. Diba? Anong tawag mo dyan, General Pukis? Hindi pa ba inciting to sedition yung ginagawa mo? Tuloy. Kaya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan. Ang sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa isang Commander-in-Chief. Diba? Hindi pa ba inciting to sedition yan, General? Oh. Edukado ka. Naging general ka nga eh. Tapos itong panawagan mong ito,
Hindi pa ba ito masasabi nating inciting to sedition? Yung manawagan ka na mag-withdraw na ng suporta ang PNP at AFP sa kanilang commander-in-chief, hindi ba pagpapabagsak na yan sa gobyerno? Pagpapabagsak na yan sa nakaupong presidente? Sino ba ang presidente? Ang presidente po ang gobyerno. Oh. Di ba? Kaya nga tinawag yan na commander-in-chief eh. Isa pa mga kabatid, dagdag pa natin dito, tinawag mong bangag ang dati mong commander-in-chief. Tinawag mo siyang bangag. Ni isang ebidensya wala kang maipakita. Oh. 'Di ba? Dati kang miyembro ng Sandatahang Lakas. Disiplinado ka nung pumasok ka sa academy, kung saang academy ka man, no, galing. Tapos ngayon basta-basta ka na lang magbibitaw ng ganyang mga akusasyon sa iyong dating commander-in-chief nang wala ka man lang hawak na ebidensya. Oh, asan ang dangal mo, General? 'Di ba? Pangalawa mga kabatid, tinawag niyang magnanakaw, kurap ang presidente. Oh, napatunayan mo na ba na kurap ang presidente? Or kung naniniwala kang kurap ang presidente, bakit hindi ikaw mismo ang magkaso laban sa presidente? Oh. 'Di ba, mga kabatid? Kung ano-anong aligasyon na ang iyong binitawan, pero ni isang ebidensya wala ka. Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Hindi ba inciting to sedition? Panglalason sa utak ng ating mga kababayan? Oh, nagkakalat ka ng disinformation laban sa iyong dating commander-in-chief? Hindi pa ba inciting to sedition yan? Ano ang psychological effect niyan sa utak ng ating mga kababayan? Especially sa ating mga kababayan, mga day-day-s na mga illiterate. Oh. 'Di ba? Yung ganyang panawagan mo na kung saan ay dati kang public figure or isa ka ng public figure ngayon, dati kang opisyal ng ating bansa. Yung ganyang panawagan mo, nagre-resulta yan sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating gobyerno. Hindi pa ba pagpapabagsak na yan sa gobyerno yung ginagawa mo? Oh. Tapos ngayon, sasabihin mo sa amin na ulitin natin. Yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na papagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Katulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis. Di ba? Hindi daw nila ginagawa yan sa gobyerno, mga kabatid. Yung manawagan siya mag-withdraw ng suporta ang AFP at PNP sa kasalukuyang gobyerno, no, sa kanilang commander-in-chief, hindi daw inciting to sedition yan. Yung akusahan nila ang presidente na bangag gumagamit ang pinagbabawal na pulburon, hindi daw inciting to sedition yan. Oh, anong tawag mo sa ganyan, General? Di ba, mga kababayan? And eto mga kabatid, may plot twist tayo dito. Alam nyo mga kabatid, ang hula ko dito, kaya ganito to si Pukis, may interes siya mga kababayan na pumasok sa politika dahil hinahanap-hanap siguro ng kanyang katawan mga kabatid yung kapangyarihan na meron siya, no, for how many years. Kasi matagal tong naging general mga kababayan eh. So ngayon, no, para mabilis siyang ma-recognize, no, mabilis siyang maging popular sa ating bansa, imbis na makikiayon siya, no, sa gobyerno mga kabatid, kino-contradict niya ngayon ang gobyerno para ma-highlight yung kanyang muka, yung kanyang pangalan, no, at yung kanyang pagkakakilanlan. No, na isa nga siyang retired general. Kaya ganito si Pukis, sa tingin ko mga kababayan, nagpaplano to na sa 2028 tumakbo, no, sa politika. Oh.
ito yung isang, kumbaga masasabi natin the other way around mga kapatid na opinion ko kung bakit ganito yung ginagawa ngayon ni Pukis. Oh. Ginagamit niya ang isyong politika sa ating bansa mga kapatid para sa kanyang pansariling interes. Oh. Itagayo sa bato yan mga kababayan. Sa 2028, no, itong hinayupak na ito, pipila ito mga kapatid. No? Pipila ito sa mga senatorial candidates ni Sara Duterte. Ganun naman talaga, 'di ba? Pag dito sa side ng mga DDS, no, kapag maingay ang pangalan mo, kahit baguhan ka lang, kahit wala kang karanasan sa politika, basta minumura mo si Marcos, no, tinatawag mong bangag si Marcos, anti-Marcos ka, no? May puwang ka na kaagad sa listahan ng mga DDS. Hindi ba ganon, mga kapatid? Kaya ang nakikita ko dito, no, kaya itong si Pukis ngayon gumagawa ng eksena, no, kahit hindi naman talaga, wala naman talaga siyang kaalam-alam sa politika. 'Di ba? Kaya ganito yung mga ginagawa niya ngayon mga kapatid. Naniniwala ako na by 2028, isa ito sa mga listahan ng senatorial candidate ni Sara Duterte. Oh. Ang hindi lang nila alam, walang kasiguraduhan kung makakatakbo pa ba si Sara by 2020. Nabubulol ako. 'Di ba? Walang assurance kung si Sara matutuloy pa ba yung kanyang political career sa 2028 dahil ngayon pa lang mga kababayan, sandamakmak na yung kaso ngayon na kakaharapin ni Sara sa kanyang impeachment. Oh. So ngayon, ewan ko lang dito kay Pukis mga kapatid. Basta yung analyzation ko dito mga kababayan, kaya ganito ang ginagawa ni Pukis ngayon kasi gusto niyang gamitin ang brand na Duterte para makapasok siya sa politika. Hindi na bago yan, no? Marami nang gumawa niyan. Si Jimmy Bundok. Si tawag nito? Si Vic Rodriguez. Oh. Si Philip Salvador. Oh. Sino pa ba yung mga miyembro ng Duterte? 'Di ba? 'Yun ang ginamit nila. Naging anti-government sila para mas mabilis silang makilala. Oh, na-expose sila. Akala niya yung mga ganyan diskarte, no, makakalusot 'yan. Kung si Vic Rodriguez nga no, na literal, no, na balimbing, hindi nga nakalusot Ikaw pa kaya, General? Mag-isip-isip ka. Kasi mga kapatid, hindi ako naniniwala na ganito yung gagawin ni Pukis nang walang dahilan. May dahilan to. At isa nga sa nakikita ko dito, yung pagtakbo niya sa politika. Kaya ngayon pa lang, patayin na natin yung kanyang ambisyon. Ngayon pa lang, sunugin na natin si Pukis. Oh. Biruin niyo yan. Hindi daw inciting to sedition yung manawagan ka, no, na mag-withdraw ng suporta ang ating AFP at PNP sa kanilang commander-in-chief. Hindi daw inciting to sedition yun, mga kapatid. Antibay ng muka nitong Pukis na ito. Oh. Dahil lang sa iyong pansariling interest, no? Wala kang pakialam kung maapektuhan ang kaisipan ng iyong mga kababayan. Basta ang sayo lang matupad yung kung ano man yung mga ambisyon mo sa hinaharap. Di ba? Ganito na lang ngayon mga kapatid, kabilis. Tawag nito. Sirain ng mga katulad ni Pukis ang imahe ng presidente. Basta-basta na lang nila ngayong inaakusahan ang presidente ng kung ano-ano para lang sa kanilang mga ambisyon, no, sa mga darating na halalan. Di ba? Tapos mga kababayan, no, pag napagbigyan mo na iupo, wala din namang gagawin.
Wala din namang magiging ambag. O, tingnan nyo yung Duterte Youth. Ilang taon ng Duterte Youth, mga kapatid? No, diyan sa House of the Representatives. Ni isang batas, walang naipasa. Oh, di ba? Si Padilla. Mag-aapat na taon na sa pagiging senador. Walang nagawa. Di ba? And ito, mga kababayan, nagpaplano na naman. Gustong tumakbo. Kaya ngayon, ginagamit niya bilang props sa kanyang pansariling interest. No? Ito si President BBM. Kunwari, diehard supporter siya ng mga Duterte. Oh. Ay nako. Ibang klase talaga, mga kapatid, ang mga kababayan nating mga makasarili. Wala silang pakialam kahit magkanda leche-leche yung ating bansa. Basta sa kanila lang. Makuha nila yung gusto nilang kapangyarihan. Yun lang. Sapat na sa kanila yun, mga kababayan. Anyway, mga kapatid, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon, mga kababayan, huwag nyo pa sana kalimutang i-like ang ating video. And uulitin ko sa inyo, lahat ng ating sinasabi dito ay personal na opinion ko lamang at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, nire-respeto po natin ang bawat opinion ng bawat isa. At hindi ko rin ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo at paniwalaan nyo ang aking sinasabi dito. Basta kung agree kayo, okay, paki-like yung ating video. Pag hindi naman, feel free to dislike this video, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.